Ang buhay sa hirap ay parang labyrinth. Isang kalituhan na tila walang katapusan. Paulit-ulit, paikot-ikot ang batang laki sa hirap. Ito ang aking storya. Musmus pa lang nagtatrabaho na. Walang trabaho, walang pera. Walang pera, kalam na naman ang sikmura. Ika-4 ako sa 6 na magkakapatid. Naglalabada si nanay, habang wala namang trabaho si tatay. Gustuhin man na makasabay sa iba, ngunit ang pera namin ay para sa pang-araw-araw na pangangailangan lamang. Pilit man na gustuhin ang mag-aral, hindi sapat ang perang nalikom sa pagtitinda. Kaya hanggang tingin na lang. May mga panahong isang kahig, isang tuka. Mapipilitan kang kumapit sa patalim. Cellphone ko, gago! Takbo! Baka may pag-asa ka pa na mabago mo ang iyong tadhana. Pasensya na hindi kita naligtas. Naubusan na ako ng paraan upang lumaban ng patas. Ito ang katotohanan ng aking huling 7 minuto.
show that the national poverty level estimates rose from 16.7% in 2018 to 18.1% in 2021. 19.9 million people lie below the poverty line. According to the Tugon ng Masa survey conducted from March 2024, the country's self-rated poverty is at 42%. 9.2% of the world's population belong to the poverty line. Children and youth account for 2/3 of the world's poor, and women represent a majority in most regions. If the current trends continue, by the year 2030, over 575 million people will be living in extreme poverty around the world. Addressing poverty in the Philippines involves generating higher quality employment opportunities, enhancing productivity, and mitigating income disparities. Reconstructing regions impacted by conflict, and implementing more effective risk management and safeguard measures to support the disadvantaged, thereby fostering comprehensive socioeconomic development. Health and poverty. Change your POV about poverty.